Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, grabe ho yung interview, latest interview ni Torre. Tila parang iiyak na ho ata siya. Gago! Hindi, yun ho yung obserbasyon ho ng mga kababayan natin na para bagang napaka-defensive niya at parang konting ano na lang ay mukhang bibigay na. Naku, alam mo Torre, ako naintindihan ko ikaw. Hindi, totoo, naintindihan ko. Kahit ako siguro kung nasa kalagayan mo ako, talagang maluluha ako. Mantakin mo ba naman, gawin mo na ang lahat, di ba? As in, naging para kagang lapdog, ika nga, o sunod-sunuran na aso sa iyong amo, tapos bigla kang ilalaglag. Ay, naku, grabe ho. Hindi ko kakayanin niya kung ako, hindi, totoo, masyado yan, ha. Iiyak talaga ako niyan, ha. Montakin mong yun, kahit ikaw ay tinawag na ng most hated PNP chief at talagang nagalit sa iyo ang buong taong bayan, ay sinunod mo ang kautusan na dalhin si Pangulong Duterte sa dahig. At grabe ho yung natanggap mong batikos dahil nga naman palpak, di ba? Gago! Mantakin mo, dalhin mo ang dating Pangulo na siyang nag-angat ng sahod ninyong mga pulis, sahod ng mga sundalo at iba pang uniform personnel. Grabe ho ang pasasalamat ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan kay Pangulong Duterte, and yet ikaw ang nambuli sa kanya nun. Gago! 'Di ba? Kaya talagang sabi ko nga, alam mo, nakakalungkot tong dinanas ni Torre. Sobrang ito'y pambababa sa kanya. Mantakin mo, wala pa siyang mas mabilis pa yung ano niya, yung sinasabi niya na 3-minute o 5-minute response. Ngayon, wala pang, I think it's almost 5 months, si baka kagad. Kahihiyahiyayo yan. At saka ito, literal, you're fired. Yung iba kasi, pinag-resign. Ikaw, you're fired, di ba? Diyan sa position mo, you are relieved. Naku, pambira, sakit sa puso nun. Gago! Hindi, meron daw kasi nangyari nung mga nakaraan, yung panahon ata ni Ping Lacson. Pero iba ang dahilan. It's not because pasaway ka. Hindi ganon, hindi ganon. Ito, kaya ka di umano tinanggal at finay dyan sa iyong position dahil alam naman natin, lumalabas na mga balita. Sinabi na Rimulya, pasaway ka, di ba? Hindi ka sumunod sa sinabi ng Napolcom na lumagpas ka sa iyong otoridad. Kaya tuloy na sibak ka dyan sa posisyon mo. Pero kasi, alam mo, hindi ako, I'm trying to understand kung bakit ganito ang nangyari dito kay Torre. This is something na alam mo yon, parang sobra naman niyang pamamaliit sa'yo. Parang hindi na lang hinantay na matapos ka, magkasakit ka. O alam mo yon, mag-imbento ka ng other reason like health reason. Hindi, talagang sa kasagsagan ng awayan nyo, alis ka na dyan. Ganon di ba? Kaya ngayon, nung ikaw yung in-interview na, hindi na maipintay mukha mo. Hindi totoo. Gago! Hindi na natin maintindihan kung ano yung sinasabi mo at parang tila talagang ano ka na, parang disheartened, ika nga. Di ba? Tapos sasabihin niya pang hindi daw siya bitter o hindi daw siya galit sa administrasyon. And yet, nung tinanong siya kung tatanggapin niya, ang sagot niya, wala pa kang alok, paano ko tatanggapin? Di ba? Alam mo naman na yun ay pamidya lang ng Malacanang . Pero wag ka mag-alala. Eto wag ka mag-alala kasi yung matinungang tao, na katulad ni Attorney Vic, si Attorney Vic Rodriguez, talagang 6 na taon na nasa tabi ni Pangulong Marcos yan. 6 na taon na talagang naging somehow utusan yan bilang abogado ni Marcos. 6 na taon talagang nagtrabaho para kay Marcos at walang ginawang masama. Yun ang talagang masakit. Sinibak yun dahil, hindi, alam mo, although hindi pala sinibak, sorry, not the word sinibak, nag-resign. Kasi siya talaga nag-resign. And yet, alam mo yon, ang punto kasi dito, nung siya ay binabanatan na, 'di ba, ng mga tao ni Marcos, hindi man lang siya pinagtanggol ni Marcos. 'Yun yung sad doon 'di ba? Hindi man siya sinibak,
the mere fact na tinalo siya dahil hindi siya pinagtanggol ni Marcos ay malaking bagay po yun, di ba? Huwag ka mag-alala, di ba? Dahil ikaw naman kahit pa paano deserving. Si Attorney Vic, deserve niya nasa tabi ni Marcos dahil talaga naman naging loyal. And yet, hindi lang siya pinagtanggol ni Marcos kaya napilitan na siya mag-resign. Ikaw, pasaway ka naman daw. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Tanggapin mo na lang na isa kang pasaway. O, di ba? Panoorin natin itong sabi ng mga netizen, mangiyak-ngiyak ka daw dito. Hindi ko pa napapanood to. Tingnan nga natin. Hindi, sabi nila sa akin, Banat Bay, panoorin mo yung interview ni Torre. Mangiyak-ngiyak siya dun para siyang natataing di maintindihan. Para siyang bagang tuliro. Alam mo yung tuliro? Panoorin natin. Tingnan nga natin. Komento nga kayo kung ano ma-observe niya dito kay Torre. Nagsalita na si General Nicolas Torre kaugnay ng Grabe naman yung picture ng ng News 5, pambihira. Talaga namang ito naman itsura, di ba? Hindi maipinta. Ano nga uli yung sinabi mo, General Torre, pagpangit? Ano sinabi mo? Nakalimutan ko na. sa kanya bilang PNP chief. Nakipagkita rin siya kay Congresswoman Laila De Lima. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ni General Torre? Yes, Jiggy, wala nga raw sama ng loob itong si Yun. General Nicolas Torre III at suportado pa rin daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga Agoy. siguro niya, matapos siyang sibakin ni Pangulong Marcos bilang hepe ng PNP. Ayon nga kay Torre ay magsisilbi pa rin po siyang pulis dahil inalis lang naman muna siya bilang appointee. At ang sabi po niya ay hindi siya nakapunta doon sa turnover dahil wala naman daw turnover to speak of. Doon naman sa issue kung may magkakaroon ba ng early retirement, hindi pa muna yan sinagot ni Torre kanina, pero ang sinabi niya, mag-i-issue raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy, ay mag-hain siya or magpa-file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Torre. Pakinggan natin itong... Hindi, i-give up mo na rin yung 4-star mo. Pambira kaya, mahiya ka naman ng konti. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, issue ngayon yan eh. Issue yung, kasi sa Pilipinas, sabi sa batas daw, isa lang ang pwedeng humawak ng 4-star, di ba? At syempre, yun ay usually talagang nasa PNP chief. Since nasibak siya sa pagiging PNP chief, yung 4-star daw ay hindi pwedeng bawiin ng gobyerno. Ito ay dapat ay may kusa. Alam mo, ito lang kung bakit nilagay sa batas na kailangan may kusa, kahit papaano, ang espiritu ng batas ay nagsasabing, if you are a honorable person, at ikaw ay natanggal sa trabaho, at least have the honor of giving up the 4-star. Di ba? Yung estrella mo dyan, give it up in a honorable way. Di ba? Ibigay mo. Siguro, hindi naisip nung batas na may mga makakapalang mukha talaga, di ba? Meron talagang mga Pilipinong sinibak ka na ayaw pa ba isoli yung pagiging 4-star. Hindi naisip ng batas yun. Siguro, kaya ayan, nangyari ngayon sa kanila. Di ba? Sabi ko nga, hindi ba? Boxing ka pa. Nanalo kang walang kalaban. This time, natalo ka nung kalaban mo. Bakit? Hindi kasi, ano ba ginawa niya? Dinemote niya yung second to the highest na si Nartates Dinemote niya, nilagay niya sa Mindanao. Binato niya talaga sa Mindanao At doon nag-react ng Napolcom, pinababawi sa'yo, hindi mo binawi. Ayaw mo. Sabi sa kanya, ayaw mo sumunod. Okay, sige, sibak ka dyan. Palit namin si Nartates. Ayun. Yan ang tinatawag na knockout. Di ba? Sa akin, sa akin, kung may natitira ka pang hiya sa buhay mo, na, Torre,
kung meron ka pang natitirang dangal sa buhay mo, give up mo na yung pagiging pornstar mo. Ako na lang magbigay sa iyo ng yung tinatatak na pornstar, tatatakan na lang kita. Alam mo yung elementary na, bigyan kita nun. Kanyang kahayag. I've been Oh, wag officer for more than 30 years. wag ka wag ka. Pabihira naman. Gago! Kayo naman eh. Kayo masyado nyo naman. Kayo kasi mga netizen, yung mga netizen kasi din, mga gago din minsan eh. Sabi ba naman, ba't yung itsura niya, no? Na halatang galing sa galing sa talagang, yung parang humahagul-hugul na bata. Hindi, may nababasa kasi kung gano'n eh. Ba't ganyan yung itsura ni Torre? Para siyang galing na sa humagulgul na bata at umiiyak. Di ba? Parang kunwari kasi ganyan eh. May mga mga kaibigan tayong ganyan eh. Kunwari, kakahiwalay lang, iniwan ng jowa, iniwan sa mas mayaman, o di kaya iniwan sa mas pogi. O di kaya iniwan sa mas bata, o di ba? Na biglang hindi, okay lang ako. Okay lang ako. No hard feelings. Pero sa totoo lang, durog na durog. Hindi, ganun eh. Huwag nyo namang, kayo naman mga kababayan, ang sama ng ugali ninyo. Huwag nyo namang sabihin yan kay Torre. Hindi maganda yan. Kawawa na nga yung tao. Masyado nyo pang binubuli. Di ba? Kawawa na nga yung tao. Masyado na nga siyang napahiya. Tapos binubuli nyo pa, sinasabihan nyo pang umiiyak o iyakin. Huwag ganun. Hindi maganda yan. Ha? Pangarap pa naman niya maging mas mataas pa sa PNP chief. Di ba? Kayo naman, mantakin mo lumabas yung mga video niya na para siyang presidente. Tapos biglang ganyan ng dinanas. Huwag naman ganun. Nasakit nun ha. Pagkatas mong, hindi kasi, pambihira, hindi naman lalabas yung video na yun kung walang nag-video sa galing sa kampo nila. Kasi mga malalapit lang doon sa posisyon na yun, ay mga pulis. So binidyo ng pulis yun para i-upload. Tapos, pambihira naman kayo. Hindi, sasama ng ugali ninyo. Hindi ko gusto yung mga ganyang kaugalian nyo. Pagkatapos na mapahiya nung taong ilang beses, ganyan pa yung ugali ninyo na sasabihin ninyong iyakin ito, umiiyak ngayon. Wag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala. Look me into the eye. Look into my eye. Sabi niya, do I look like I'm bitter? Gusto mo ba sagutin ka ng tambayan? Siyempre, yung mga media, hindi ka sasagutin yan. Alam mo naman yung mga yan, busog yan eh, di ba? Hindi ka sasagutin yan. Mahirap sumagot. Ang mga medyang busog, mahirap sumagot yan. Pero ako, pwede ko sumagot sa'yo, tsaka yung mga taong bayan. Huwag mo nang antayin yung sagot ko. If you look like, o if you look bitter. Yung taong bayan, kayo, ano sa tingin ninyo? Bitter to o hindi? Wala akong sama ng loob. And Ayan, pag medyo tumataas na tono ng boses, yung para ba, ganun-ganun na. Alam mo na yan. Hindi, di ba? May nagsabi nga sa akin, pag ako daw na tumataas ang boses, wala, yan. Pag nagwawangin ka na, di ba? Ganun eh. Tingnan natin, I've been an officer for more than 30 years. Tapos bigla ka nalaglag. Gago! Alam mo, eto 30 years. Lahat ng opisyal ng PNP, pinangarap maging PNP chief. Of course. That's the ending. Alam natin yan. Promotion, from simula hanggang kataas-taasan, ma-promote ka. Yan ay hindi natin mapapagkaila sa kapulisan yan. Yan ang pinakapangarap nila for 30 years. Diba? 30 years. Pangarap nila na maging PNP chief. For 30 years, tinrabaho mo yan. Binild mo yung reputasyon mong wala, di ba? Binild mo yung imahe mong sabit-sabit.
At nung nakuha mo, naandun ka na sa clouds. Ika nga. Ibig sabihin, ang taas na eh. Ang sarap ng pangarap ko na after 30 years, tagumpay, naging PNP chief ako. Akin na tong PNP, akin na tong kapulisan. Alam mo kasi sabi ko sa iyo yung sabi nga ni pangalan nito ni Senator Jinggoy Estrada, you're the most arrogant PNP chief. Totoo naman. Naging arrogante ka, and sabi ko nga sa inyo, yung pagiging arrogant niya nung panahon ni PRRD, nung panahon ng KOJC Siege at kay Pastor Kibuloy, di ba? Ayaw maniwala ng mga tao na arrogante ka. Ibig sabihin, ang magsasabi lang yan, mga Duterte supporter. Pero yung mga taga-iba, hindi masasabing arrogante ka. Kasi siyempre, kinakampihan ka. Pero ngayon, this proves na talagang arrogante ka. Bakit? Hindi mo sinunod. Di umano. Sabi ng ni Remulla, yung Napolcom, di ba? Memorandum, hindi mo sinunod. Naging arrogante ka dahil sabi nga ni Lacson, yan po ay lahat ay yan po ay para bagang understandable na once na naging PNP chief ka, yung mga second, ipinapaalam yan yung lahat ng kanilang mga appointment. Hindi yung akala mo ikaw na ang pinaka-boss. Kasi remember, halimbawa, ito, it's like halimbawa, secretary ka, ito, appointed ka. Siyempre, sino nag-appoint sa'yo? Presidente. Yung ASEC, yung USEC, even if you have the leeway or sabihin na natin na meron kang mga bata na gusto mong ipasok doon sa iyong departamento dahil may mas tiwala ka, wala namang masama di ba? Mas may tiwala ka at sanay na yung sa trabaho mo, walang problema doon. Pero still, the final say is the president. So kung sino man ang i-appoint na presidente na ASEC o USEC, giveaway ka, di ba? Hindi pa pwede even if you are the secretary of that department. As a matter of fact, ganyan yung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nung nag-PCO siya, maraming tumaas ang kilay doon, yung mga doon, yayabang doon sa PCO na mga USEC at saka ASEC. Ang daming tumaas ang kilay doon kay Mocha. Bakit naging ASIC yan? Ganyan-ganyan. Lalo na yung mga nasasagasaan niya sa Maro. Naku po, nagtaasan ng kilay niya mga yan. Gusto siyang pasibak. Si Pangulong Duterte stood by Madam Mocha, di ba? Sabi niya, hindi, diyan ka. Yan ang posisyon mo. Ako nagbigay niya, karapatan ko yan. Parang ganun dito sa PNP. Even if you are the PNP chief, okay? You are still under Napolcom. Kasi remember, in our constitution, ang uniform police ay nasa ilalim ng civilian. That's why you are under DILG and Napolcom. And moreover, sa presidente. So even if you are the PNP chief, pag nagsalita ng Napolcom mo ang DILG, malamang sa malamang, may basbas yan mula sa presidente na ito ang ilagay mong second in command. Pinakailaman mo sa pagiging di umano, according to Jinggoy Estrada, ikaw isang napaka-arrogante. Di ba? O yan, nangyari sa'yo. Yan ang ending mo. Di ba? Kahit nakangiti ka, kitang-kita sa mata mo ang luha. Kitang-kita ng mga netizen sa mata mo ang lungkot. Kitang-kita, sir. Ito seryoso ito Pag wala ka makausap, sabihin mo lang sa akin, Huwag kang magsosolo. Usap tayo, kape tayo. Huwag kang magsosolo, baka mamaya may maisip kang hindi maganda. 'Di ba? Huwag mong Okay lang 'yan. May buhay pa pagkatapos ng PNP. Huwag mong anuhin yung Hindi totoo.
Kasi minsan yung mga nalulungkot, delikado yan, kailangan sinasamahan niya. Nako, kahit hindi tayo pabor sa mga ginawa nito. Sir, wag niyong anuhin yung ano niyo. Basta nandito ako kung gusto niyong kausap. Di ba? Di ba? Hindi kasi kawawa naman si Sir eh. Wag naman ganun. Kayo talaga sasama na ugali ninyo. Ayun no. Napahiya na nga siya ng todo-todo eh. Napahiya na siya. Tapos sasabihin niyo pa umiiyak. Wag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look, Oh, yun na. Konti na lang. Ding, 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 ding. Kaya naman, no? Wag ganun. look me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. At Marian, tatanggapin daw ba ni Torre ang alok sa kanya ng Malacanang na bagong posisyon? Hindi daw masama ang loob niya pero nag-leave siya. O, di ba? Lupit. Ikaw na. Jiggy, sabi nga ni Torre, masyado parang maaga, no, para pag-usapan yan. Una, wala pa naman daw assignment na sabi niya, masyado maaga ang karwahe sa kabayo dyan. Doon naman sa usapin, ano, kung nakausap na ba niya, mismo si Pangulong Marcos, sabi niya ay executive privilege, hindi na siya nagbigay ng ibang detalye tungkol dito. Hinihintay pa rin daw niya, no, kung mayroon ba ibibigay sa kanya na bagong posisyon. He's still willing to serve, sabi niya. Pakinggan natin itong pahayag ni Torre. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Let's wait first for the official statement or announcement. I'm still in the government. I'm still serving the government right now. I'm still a policeman. Huwag kang iiyak. Ikaw na. Hindi, alam mo kasi, ikaw inano mo rin si Pangulong Duterte eh. Tindi ng karma nun. Tapos Pastor Kibuloy pa, syempre, ano ginagawa nun ngayon sa, hindi totoo ano ginagawa ngayon sa kulungan, no? Di ba? May time yung manalangin, no? Hindi, wag ka mag-alala. Alam mo, nakausap natin sa panaginip si Pastor Kibuloy. Nakausap ko siya na naginip tayo. At wala siyang sama ng loob sa kahit sino man dahil sabi niya nga, ang sama ng loob yan ang papatay sa iyo eh. No, totoo. Yeah, kailangan matuto tayong i-release. Forgiveness is not really for the person who hurted you o who hurts you. Tama ba yun? O basta ganun. Hindi iyon sa taong nanakit sa'yo. Forgiveness ay para sa'yo kasi you are freeing yourself from that anger. Kaya napaniginipan ko't nakausap po si Pastor Kibuloy, sabi niya, I forgive everyone na gumawa ng kasalanan sa kanya, nagsabi ng kung ano-anong kasinungalingan sa kanya. Malamang kasama ka na doon, Torre. Number 1 ka eh. Number 1 ka ng bastos doon sa Hindi, kasi totoo naman. Again this is not something about belief. I mean, sabi ko nga sa inyo, me and Pastor Kibuloy has a different doctrine. Maybe not major but minor. Pero ang akin kasi, the mere fact na binastos mo yung quote-unquote temple nila, ibig sabihin yung kanilang house of worship, di ba? Binastos mo yun. You are not disrespecting the religion. You are not disrespecting Pastor Kibuloy or KOJC. You are disrespecting the worshiper. Ibig sabihin yung mga sumasamba, di ba? Yung mga nagwo-worship doon. Ngayon, who are we to judge, di ba? Who are we to judge if that person or di ba? Etong tao na ito ay totoong Kristiyano o hindi. As a matter of fact, there is an example in the Bible na may ganun may isang tao, dalawang nananalangin, di ba? Sabi ng isa nananalangin, isang yung makasalanan yun, yung isang yung ganito. Ako, tapat ako. Yung isa naman sabi niya, ako, Lord, may kasalanan talaga ako. Tao, di ba? Sino ang tamang worshiper doon? Yeah? Kasi nga, the point here, whether that is Catholic, Protestant, whatever religion, ang tao, ang makakapag-desisyon lang if that person is correct in his or her worship, ang Panginoong Diyos, wala nang iba. But the point here, yung place of worship,
ay binaboy mo, Tore. Kaya sa tingin ko, isa yan sa mga dahilan kung bakit ka nakarma. It's not yung taga KOJC. It's not the doctrine of KOJC. It's not the doctrine of Pastor Kibuloy. It's the people who worship doon. Ngayon, wag mong husgahan kung tama ba yung pagsamba o mali ba yung pagsamba na yan. Bahala na Diyos dyan. Ang punto lang, wag mong babuyin. Diba? Ano ginawa ninyo? Nagukay kayo, heartbeat. Asan na yung heartbeat? Hindi, honestly, asan na yung heartbeat? Yung puso mo, nag-heartbeat pa ba? Baka hindi na. Kasi napahiya ka na. Hindi, ako nagtatanong lang ako. Baka kasi na may nangyari na para lang sigurado. Naawa naman ako sa'yo, di ba? Di ba? Kung ganyan na sitwasyon mo. At bakit nga ba nasa kamera si Torre ngayon? Nako? Jiggy, ayon nga doon kay General Torre kanina, nung inabangan natin siya mismo doon sa opisina ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ngayong araw kasi, yung kaarawan ni Congresswoman De Lima at sinabi nga ni Torre, personal siyang nagdala ng cake sa kongresista. Naalala kasi ni Torre nung siya raw ay bagong upong PNP chief, si De Lima ay isa sa mga nauna pong bumisita kay Torre sa kanyang opisina at ibinabalik lang din daw niya itong gesture na ito. So, ayun, nagdala siya mismo ng cake sa kanya. Balik sa'yo, Jiggy. Gumagalaw na ng politika si Torre. Oh. Gumagalaw na ng politika to si Torre. Lumalapit na siya. Kasi alam niyang Eto, sigurado ako alam niyang ending na ng mga Marcos. Lame duck na nga ang tawag kay Marcos eh. Alam niyang wala nang patutunguhan. Alam niya na hindi siguro effective yung PR stunt ni Marcos na I'm angry, mahiya naman kayo, useless. Yung mga PR stunt na yan, wala na. Ending na yan. Ending na ika nga. Mukhang sabit-sabit na po yan. So, eto na. Yung kampo na ni De Lima at yung kasama nila si Ontiveros, mukhang yan na ang sasaniba nito ni Torre. So, ewan natin. Tingnan natin. Kasi sabi niya, wala daw siyang perang para tumakbo sa 2028. Ako, hindi ako maniwala dyan. May alam ako, hindi ko sasabihin. May alam ako. Tandaan mo, may bali-balita noon. Actually, kahit nga hindi to kikwento ko sa inyo. Nakikwento ko na ito nung nag-live ako kahapon sa beach. Nakstara. Papunta akong Dahig. Alam niyo yung Dahig, di ba? Doon, masarap matulog doon. Dahig, malamig doon sa Dahig. Sahig po yun, sahig. Nagpunta ako ng Dahig, di ba? Ayoko nang mag-rent a car kasi akala ko nung una mas mura rent a car kasi kung iisipin mo 60 euro papunta doon ng Uber mas mura yung kasi 60 yun, di ba? So 120, so that's almost 7,000 plus. Per day nung nirerentahan na kotse dito ay at least more or less 4,000 to 5,000. Sabi ko mas mura. Nirenta ko. Pag renta ko, pambihirang buhay Walang parking dito sa Amsterdam. Kailangan mag-park ka dun sa mga provided parking. Then nag-park ako. Wala pang 10 hours. Umabot na ng 60 euro. Sabi ko, sandali. Nagtipid ako Hindi ako nag-Uber pabunta dun para makatipid. But in the long run, mas nagmahal pala. Nagpagas pa ako. Yeah. So in other words, kahit hindi pa, sinoli ko na yung sasakyan. Sabi ko, pumapatak ang presyo nitong sasakyan na ito. Di mo naman pwedeng isampa sa bangketa to. Siguradong nyari ka. So, nag-Uber na lang ako. Pagpunta ako ng Uber kagahapon. Siyempre, parang nagtataka yung Uber. Sabi niya, what are you going to do in The Hague? Your hotel is in Amsterdam. Ganun. What are you going to do there? Kasi wala nga namang nightlife doon. Wala. As in, peaceful lang The Hague. Hindi masyado, Sabi ko, no, because I will visit my former president in our country who is jailed in ICC. Oh,
yung ICC, International Criminal Court, ganyan siya. Oh, how come? Is he bad? Sabi niya sa akin. Sabi ko, no, because our present president is bad. Sabi ko, my previous president called this present president we have a drug addict, a drug user. So, he criticized the present president. That's why he is in The Hague. I don't think so. Sabi ko, wow, umi-epal-epal tong I don't think so. O parang ganun ang dating niya, sabi niya sa akin. What else? So you mean that your previous president is good? Sabi ko, yeah, he is good. He is loved by the people. As a matter of fact, every day, people are gathering here for how many months now? Sabi ko, shit, napasubo tayo sa English doon. Tapos sabi niya, what else? Sabi, tinanong niya, what is the foreign policy of your president? Shit, sabi ko. I just remembered. He cursed the president of America. Sabi niya. Oh, now, that's why he is in ICC. Sabi to nung Uber, everyone who fights against America the America will bring disaster to that person. Alam niya? Hindi kasi alam mo kahit dito, ayaw ng mga Dutch sa mga Americans. Hindi ko nga alam, ayaw nga nila yung American Express na card Talagang nila, maarte daw, magulo daw, arrogant daw or something. Kwento sa akin ng mga dito. Tapos sabi ko, alam mo may punto yun May punto yung Uber driver Di ba? I mean, we all know that President Duterte, malaking nagawa niya sa Pilipinas. I don't think it is enough for Marcos to bring PRRD sa ICC without the push of the American government. And we all know, ayaw ng Amerika si Pangulong Duterte o ang mga Duterte maibalik sa posisyon dahil tatagilid na naman yung kanilang negosyo. Ang alam mo naman ng Amerika, ang negosyo niyan, war di ba? Ang negosyo niyan, weapons. So, matatagilid na naman. Pag hindi pagbibigyan itong EDCA, siguradong iniisip niyan pagka si Sara Duterte o mga Duterte dyan, tanggal ang EDCA, something like that, di ba? Alam mo, naisip ko, ganun din naman kay Pastor Kibuloy. Sino ba may gusto sa ulo ni Pastor Kibuloy? Di ba ang Amerika? Hanggang ngayon yan pa rin ang pinupush, Amerika. So, we all know that the Americans ang may gusto kay Duterte at kay Kibuloy. Alam natin yan. Sa tingin ninyo, eto tanong. Etong si Torre, hindi kaya napag-utusan ng Amerika nung time na siya ang umano dito? And we all know kung paano gumalaw ang CIA ng Amerika. Di ba? Alam natin yan. Napapanood natin yan. May daladalang mga bagya mga yan. Di ba? Hindi, panoorin yung mga documentary kung paano nila nahuli yung mga tinatawag nilang terorista sa Middle East. Hindi sila dumadaan sa bangko-bangko. Dala-dala nila yung mga bag. Hindi ko alam kung ano yung dala-dala nilang bag na yun. Di ba? Para doon sa mga... kaya nga di ba ang nangyari nag-create tuloy ng gulo doon sa mga bansang pinuntahan nila kasi binigyan niya ng pera para hulihin yung leader. Nagkagulo-gulo tuloy. Tapos eventually iiwan na lang. Ayan ang tanong tuloy ng ibang tao. Si Torre kaya ay napag-utusan ng Amerika? Tapos ngayon, ano kinaugnayan kay De Lima? Alam naman natin ang Liberal Party, alam natin yan na they are close to the American liberal, which has somehow siguro malamang, allegedly, tumatanggap ng suporta mula sa liberal ng Amerika. Alam natin yan. Di ba? Kaya, bakit dito tila nag-a-align si Torre? Ano kaya ang plano nila? Naku po, patay tayo dyan.
Hindi Kasi remember, every one of you, you have to understand this. Si Vice President Sara Duterte, ano yan destined to be the next president. Unless something really bad will happen. I don't know what will happen. Bad in a way na baguhin ng konstitusyon at pahabain pa ang termino ng Pangulo o mag-change into parliament at maging prime minister yung ating speaker, or maybe something bad will happen to VP Sara Duterte. And who do you think? Gago! Hindi ko na itutuloy. Who do you think na lang? Hanggang doon na lang. Di ba? Wala akong yung dito inaano. Pero who do you think is capable to do it? Kayo na pong bahala. Gago! Kayo nang magsulat dyan. We do not know what will happen. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at